I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, mayroon tayong upload videos updates. Ayan, nag-react po si DILG Secretary Remulla. Dito po sa mga yung mga kalukuhan ni Labiste. Kasi panibago na namang pagbibintang niya sa Marcos administration, especially sa Pangulo mga kababayan. Kasi inahalin tulad niya to sa dating ama niya, sa yumaon niyang ama, 'di ba, sa Marcelo. De facto Marcelo, sabi niya. Baka hindi niya alam, guys, kung ano ibig sabihin nun. Matindi po 'yun. Maari po siya na sampahan po ng kaso citing to sedition. Sabi po ng isang abogado. Kaya abangan po natin yan mga kababayan kung ano ang magiging hakbang ng pamahalaan. So dahil dito, sinabi ni Secretary John Vic Remulla, mga kababayan, basahin po natin para kumpleto detalyado, okay? Sabi po dito ng balita, SILG Remulla kay Labiste. Agay, niloko niya ang Pinas, harapin niya muna ang problema niya. Yun, tama. Doon sa sa flood control, 'di ba? Sa Cabral Files, parang iniwan niya na lang sa ere without strong evidence. Nako. Dapat inunan niya 'yun. Kasi ito, yung solar niya ay iimbestigahan na ito sa Kamara kaya siguro nag-iingay, no? Today is January 28, 2026. Agay. Sinagot ni John Vic Remulla, mga kababayan, sinagot ni Department of the Interior and Local Government, DILG, John Vic Remulla, ang umano'y naging pahayag ni Batangas 1st District, Leonardo Labiste, na sa ilalim ng de facto martial law ang Pilipinas. Maling paratang yun, guys. Abangan po natin ang hakbang ng pamahalaan. Medyo delikado siya dito. Hindi po basta-basta yung words na yan Nako. Dapat may mayroon siyang sapat na dahilan. Sapat na basihan, Ayon sa naging panayam ng ABS-CBN News Channel, ENC, kay Remulla, noong Martes, Enero 27, sinabi niyang dapat daw na harapin muna ni Labiste ang mga personal niyang problema. That is a red herring. He's facing so many problems that he's trying to obfuscate by saying more problem pagsisimula niya. Tama, may punto siya dito. Oo nga naman, guys. Look naman yung problema niya sa solar, 'di ba? Harapin niya, bayaran niya yung 24 billion. Napabayaan niya. Sabi dito, ayan, tuloy, depensa ni Remulla, aabot daw mula sa 500 hanggang 1,000 ang bilang ng mga vloggers na nagsasabi ng hindi magandang bagay tungkol sa Pangulo. Ngunit wala naman daw nababalitaan ang publikong hinuli ng mga autoridad. Agay, there must be at least 500 to 1,000 vloggers saying the most vitriolic things against the president. Have you heard about anyone being arrested? There's none. Saan niya? Binalikan din ni Remulla ang umano'y naging insidente sa pagitan ng mga realista at autoridad sa Mindiola noong September 2025. Nilinaw ni Remulla na agad nilang pinakawalan ang mga minor de edad na nakanilang nahuli. Noon at idiniin niyang walang kaso ng mga namatay. Yes. Wala, as in wala. 'Di ba? Maayos naman, 'di ba, guys? Ang pamamahala ni PBBM. Ang masaklap yung kay Digong talaga. Yun talaga silence parang in my own parang silence martial law yun. 'Di ba nagmartial law naman doon sa Marawi Sid. Tuloy, mga kababayan, nagrally sila sa Mindiola, pinagbabato yung mga pulis, inarrest lang namin yung kailangan arestuhin, pero yung mga bata pinakawalan namin, may namatay ba? Wala, wala naman talaga At isa pa, maganda naman yun kasi at least na-disperse sila ng maayos, walang nasaktan. Kung nahuli man ng iba, under investigation, pinakawalan din naman. Kung ang sinabi ni Labiste, mga kababayan, may mga
may mga pundo na hindi pinag-aralan, maling-mali po siya doon pa lang sa mga sinasabi niya doon sa video niya, 'di ba? Sablay na po siya doon eh. Tapos sinasabi niya pa you know, yung mga gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Na-i-issue sa mga flood control. Bakit? Sa tingin mo kaya, hindi sila imbestigahan? Of course, iimbestigahin. Ikaw naman, nasa due process tayo. Huwag masyadong atat. Tama nga naman ang sabi ni Secretary. Dapat unahin niya yung problema niya. Kasi haharap na yan sa House Committee, guys. Iimbestigahin na kasi yan yung kanyang solar na yan. Solar martial. Bata pa lang pero matabi lang dila ni. Talo pa ang babae, di ba? Ay, naka. Ito, sabi dito. Imbestigahin talaga. Oo, totoo yan. Imbestigahin talaga ito eh. O nako, sampan ko ng kaso ito para tambakan ng kaso. Para mas, para madala. Dahil doon guys, sa sinabi niyang de facto martial law, sabi po ni Senator Lacson, disagree siya sa mga sinasabi ni Labiste. Ito yung sinabi niya guys. Yan po yung sinabi ni Senator Lacson guys. Basahin po natin para kumpleto detalyado, okay? Lacson rebuffs claim of de facto martial law in Philippines. Senate President Pro Tempore Ping Lacson on Tuesday rejected allegation that the Philippines is under a de facto martial laws. A claim by Batangas 1st District Leandro Lebiste. In an interview, Lacson said he has not observed acts such as silencing of critics under the current administration. Yun ang hindi nakikita ni Labiste. I think guys, yung mga sinasabi ni Labiste baliktad. Tapos yung mga may vlogger daw na bayaran. What? Oy, Labiste. Gusto mo ipakita ko sa iyo yung ATM ko, zero balance, loko-loko. Baka gawain ng mga vloggers ng mga dilis sa karagatan. 'Di ba? Baka gawain nila 'yan. Binaliktad mo naman eh. Ikaw naman excuse me, pakitaan pa tayo ng ng bank accounts eh. Sa'yo, billion. Ako, zero. Magkano lang natin? 75 pesos. Ikaw naman sinali mo ko Huwag mo ko isali. Matatalo ka pagdating sa bank account. Wala ko dyan. Bahay ko nga tumutulo. Ikaw naman Of course not. Malayo, I do not agree. Lacson said, nothing, sabi niya. That if a de facto martial law truly existed, Labiste would have already faced libel complaints for criticizing alleged government wrongdoing. Ay, nako, buti yan. I like it. Sampan nyo ng kaso. Ay, nako, ewan ko. Sabi ko sa inyo guys pag ako lang abogado ng gobyerno, sampan ko ng kaso ito Sabi sa inyo dapat lang. Malimit akong nag-agree sa kanyang courage and principles. Pero this time, I do not agree. I do not agree. May depekto na yung utak. Kaloka. Lacson also stressed that anyone should be open to investigation by authorities, particularly if they have nothing to hide. He cited his own experience facing the baseless criminal accusation during the Arroyo administration, which he endured for 9 years. Kung walang basis, kung walang basis, no matter how they investigate you, walang mararating. Been there, done that for 9 long years. Ayan, for 9 long years. Yan ang sinapit ko noon. Pero andito pa rin ako. Nakatayo rin ako, sabi ni Senator Lacson. Ayan Of course not. Malayo. I do not agree. Malimit akong nag-agree sa kanyang courage and principle. Pero this time, I do not agree. Because he is very sinungaling. Di ba? Nonsense. My goodness! Outside, di ko lambo na yung mga sinasabi niya. Outside of the topic. Ewan ko, baka na ito guys. May defekto ng utak nito. Kaya kailangan magpatingin. Di ba? Kaya alam niyo sa totoo lang, ito si Labiste. Magaling na magsalita, Pero pag i-cross-examine mo, ito, palagay ko, matatamimi ito Oo, matatamimi yan. Sigurado yan Mga hersi-hersi. Ang akala niya kasi, hindi siya papatulan. Pero I really hope ang pamahalaan gagawa ng hakbang. Ay mga kababayan,
Hindi po basta-basta itong de facto eh. De facto martial law? What? O ano palagay niya sa bansa natin? Paralyzed na? Ha? Minamaltrato ang mga tao? Oh? Pinagkikitin na parang aso sa gilid-gilid? Katulad ng Ejike? What? Parang yun yata ang de facto. Di ba? Oh, marahas na mga pulis. Hindi na maganda ang pakikitungo sa kapwa Pilipino. Kunting ano lang, bugbugin, ikulong. Pero hindi ganoon, guys. Even, sa dating Pangulong Marcos Sr., alam nyo, hindi man talaga ma-implement ang martial law ng that time na yun, kundi kagagawan ng mga leftists na walang ginawa, kundi manggugulo. Sinong pinuno? Diba? Alam nyo na. Gusto niyang agawin yung posisyon ni Pangulong Marcos Sr. that time. Yan. Di ba? Ay, naku, long story, guys. Long story as in. Sino may kagagawan? Sila. Tahimik ang Marcos administration nung panahon na yun. But because of ambitious, greedy and power, gustong angkinin, ayun, nag-create ng chaos, naloko na. Parang sumasalamin, sa nangyayari ng panahon na yun. Ngayon, parang gusto nilang balikan. Well, I think hindi na mangyayari yun. Because matalino ng mga tao na ngayon, nasa social media, karamihan, 98% yata, may cellphone, kahit yung bata pa alam na alam ang nangyayari. And we all know, our President PBBM, very, very, very tahimik. Hindi siya balasubas tulad ni Labiste. Bata pa pero balasubas. Akala mo matino. Pero halang din palang bitoka nito. Lalo sa kanyang mga sinasabi. What? Kaloka. Maaliwalas ang Pilipinas. Maganda ang takbo ng ekonomiya. Zero war on drugs. Ni Pangulong Marcos Jr. Maganda ang war on drugs niya. Walang namatay. As in. Lowest crime. From 2025 hanggang 2025 January hanggang December 2025. Wala. Low crime, guys. Bilyon-bilyon ang nakumpiska ng mga illegal na kontrabando. Paano mo nasasabing de facto? Baka yung utak niya de facto talaga. Di ba? Siya lang yan. Siya lang na nagsasabi niyan. Bakit? Naiipit kasi siya Why? Kasi nga may imbestigahan na yung buong pagkataon niya, yung sa kanyang solar martial law niya. 24 billion pa naman ubos ang bank account mo diyan. 'Di ba? 24 billion ba naman di baka maubos yung bank account niya. Biro mo 'yun, multa niya. Buti nga sa kanya, karma is real nga So yun, mga kababayan, sabi nga mga nagko-comment dito, ayan suportado ako sa courage niya. Importante, may nagsasalita angkol sa transparency at kalayaan ng mamamayan. Ay, mali. Mali yung yung courage na sinasabi mo. De facto utak niya. Good reminder, pwede kang magsalita pero handa rin sa scrutiny, transparency at accountability ang susi. Tama! Ang mga pinuno na may tapang magsalita tungkol sa transparency at kalayaan mamayan ay dapat na maging modelo ng katarungan at kapayapaan. Ang problema, kung magsasalita sila, walang sapat na ebidensya, tanga. Diba? Hersi. Kayo, bago kayo rin kasi mag-comment, alamin nyo muna kung lahat ng sinabi niya ay totoo or pawang gawa-gawa lamang. Diba? Mahirap yung bintang niya sa administration mismo. Buong mundo ang nakapanood. What? Pero majority of the Filipinos are witnessing. Guys, kung ano nangyari sa pamamalakad ni PBBM, very smoothly, maganda ang daloy, bumaba yung kilo ng bigas, ang dami magagandang programa. What the hell? Zero crimes? Ibig ko sabihin, low crimes? Ang daming nakumpiska mga gabultong, mga kontrabando. Ang dami pang maganda nangyayari. Paano mo nasabi na de facto ang Pilipinas? Or mismo yung nagsalita ang may defecto? Ganun lang yun. Magandang marinig ang both sides sa issue na yan. The government is silencing them indirectly by filing charge. Yes! As long as na mayroong basihan, natural. Alangan palagpasin mo yun,
paboran mo na lang, kahit magsalita siya ng gano'n na de facto, okay lang ba yun? Hindi pwede guys, may batas tayo na tinatawag. Delikado yun eh. Yung medyo napakasensitibong words, yung de facto na yan. I-search nyo kung ano ibig sabihin. Ang mga abogado, alam nila yan. Di basta-basta magbitaw ng ganyang salita. Di ba? Oh, my goodness. Maraming klaseng congressman na ito. Na out of control ang kanyang pagkaisipan, mga kababayan. Hindi niya na alam, baka bangag sa siguro ito eh. So yun, mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo? Well. See you again on my next upload, guys. Pero bahala magkomento, dagdagan yung sinabi ko. Ako, nagre-react lang tayo dito. Siyempre, hindi natin gustong ganun. Himbis tahimik ang bansa, lalo nyong pinapagulo. Kayo ang nanggugulo sa Marcos administration. Biro mo de facto. Sos, Mariusik. Matalino ang Pangulo. Paano mo masabihin de facto? Ayan, yung maantay Marcos sa may depekto sa utak. Ayan, sila yan. So, yun, mga best. Thank you again. See you again on my next upload. Don't forget to like, hit the button bell para lagi updates. Okay, there's more. Bye, and babus. God bless Philippines. Bye, guys.